Okay, so good evening everyone. Good evening. Okay. So, unfortunately, we started late, because I tried my best to do the lectures for the rest of the class for this evening. So you are already my fourth class this evening for this subject. Fourth discussion na rin. So parang sirang plaka na ako actually. Kaapat ko siya sulit-sulit doon. But I will just take this opportunity to do the lecture because I will not be available tomorrow. That's why we will have the lecture recorded. And on Friday, we will have a holiday again. And next week, when we come back, we will just have the exam. Okay? And on Thursday, on that day, and on Friday, that's 11 and 12, I will be out of town. So I cannot do the lectures face-to-face. When I come back, that's the last week for midterms already. Okay? But I made sure that we will only discuss 3 chapters for this term. That's why yung natira na lang would be the, the next subject? I don't know, what's the next chapter after this one? Okay? Diba, lymphatic respine, nakalimutan ko yung digestive na. Yung digestive na, yung pabalik ko na galing travel. Okay? Sige. So actually, for your case, hindi siya ganun ka relevant as compared to medtex. Why? Because this subject is a 1-semester subject. This chapter alone is a 1-semester subject in medtech. Yung inaral nyo na libro, yung inaral nyo na isang chapter, isang libro na yan siya sa medtech. Okay? That's why medyo masinsinan yung discussion namin kanina. But for your part, this is more on at least na kayo nahibalaan about immune system. Okay? Kaya di ba, always na binahambal sa ating mga tiguang that, ay, immune na siya. Okay? Ay, immune na siya siguro, etc. etc. Okay? Asa man natin usually makita? That, this one? No? When do you usually see this one? The lymphatic system. It's where? Lymph nodes. Masa ba yung lymph nodes? Lusay, Kulani, Panganday. Are you familiar with those terms? No? Kulani? Lusay? Yes, right? Diba? Anong murag nagabukol lang yung mga Lusay diri? That is a if you are going to observe, you have different lymph nodes in your body. Diba? Nakailusay diri, nakailusay sa ilog, nakailusay sa imong singit. Kaya nga naman na magalusay ka. For example, if an individual na nasa isang mat sa tiil, mas rin na-expect mo niya. Asa yung lusay? Sa hita, Dok. Sa hita, sa singit. Okay? For example, guba sa pagang. Tapos na-infect, sakit yung ngipon. Kasi may mga feeling mo dali. Idakong ang imuhang lusay dili sa libo. Okay? Because, if you have an infection, most of the time talaga, you will have inflammation of the lymph nodes. Ang tawag doon, in English, sa kanang lusay na nihabog is lymphadenopathy. Okay? That's lymphadenopathy. Okay? So if you are going to observe, marami tayong lymph nodes makikita sa katawan. Cervical, axillary, inguinal. If you are going to touch your leg, i-feel na gunin nyo, pero tayo bola diyan kamay. Ayaw ka-shock, hindi na siya cancer, hindi na siya bukol sa muliog. That's normal, and that is a lymph node. Okay? Unless gunita na mo og sakit siya gunitan, bukol na siya. I mean, naghapok na siya ng lymph node. Pero if hindi man na siya sakit gunitan, that is just normal na lymph node. Okay? So next slide please.
So ano ma-observe natin? This is part of a two-part lymphatic system. You have the lymph nodes and you have the lymphatic vessels and the lymphatic or the lymphoid organs. Ano yung purpose ng lymph? It's to transport fluids back to where? To the blood. Okay? Ano yung difference ng circulatory system at ng lymphatic system? Yung circulatory, you have the arteries that delivers blood away from the heart. You have the veins pabalik sa heart. Yung lymphatic, wala siyang circle. One way lang. From the lower parts of your body or from the different parts of your body, papapuntang heart lang talaga yun siya. Okay? One way lang na. No? Wala na ana-ana. One way lang yun. Suyog, pato sa heart. Suyog, pato sa heart. Okay? So that's why, if you've observed, next slide please. No? If pakita ni mo, no, sa ikaw sa exam ganihan, it's a one-way system. One-way system siya because you have what? Ano meron doon sa lymphatic vessel mo? Mini valves. Okay, next slide. No, makikita mo dyan, if you are going to see this, meron ka mini valves. No, para, dili backflow. So pag pisga sa imong muscle, saka, pisga, saka, pag backflow niya, catch ihapon. Okay? Push, catch, push, catch, push, catch. Okay? Hindi siya backflow. Okay? So if you're going to observe, no, marami ka makikita, no? Filaments, no? Tapos nipis siya, pero nipis man siya para paspas niya ma-absorb. Okay? Ang purpose lang nila na, no, kita mo lang sa may fish pond na kinadirinan sa tubig na ginapasuyupan, mura ka na yung function. Ginasuyok niya ang excess na tubig asa sa interstitial space. Dili niya gusto na daghan og tubig sa interstitial space. So sa ikwato niya, suyupo na niya, okay, balik ka, ilabay ka sa heart para ang heart maglabay sa imo sa kidney, ang kidney ipagawas ka sa lawas. Dili automatic nga, ang lymphatic, idiretso niya pagawas mo panik. Dili na pwede. Okay? Sige. So, so if you're going to observe, no, you have red, you have blue. Yung red mo, that is your artery, you have the veins. Right? No, yung green, wala kang green na makikita if you're going to open the body. No, it's just a representation lang yan. Okay? Kung abrihan na mo ang lawas, wala na yung color green niya, ha? No? Brown na tanan. So if you're going to open it, no, brown lang siya. Ha? Wala na yung color green. No, wala kay green na parts ng lawas, other than the gallbladder. Next slide. Okay, anong purpose? It collects the lymph from lymph capillaries. Okay, ano pa? Carries lymph to and away from the lymph nodes. Okay, next. So it returns fluid from the circulatory veins near the heart. Look, sabi mo kanina heart, yes, not specifically diretso sa heart, but to the heart. Okay, pero saan siya papasok? Sa isang blood vessel. No? Diyan sa before your heart para papaprocess siya sa heart. And eventually, arterial system. Okay? Sige. Next slide, please. So, ano yung component ng lymph mo? It will always be 90% and above water. Okay? In comparison ulit sa circulatory system, yung circulatory system mo, mas marami yung blood cells as compared to the water. Pero yung lymph fluid mo, mas marami talaga yung fluid na water kesa sa cells. Okay? Next. Next slide. Okay. So ano yung harmful materials na pwede pumasok? You have bacteria, viruses, cancer cells, and cell debris. So if you are going, sino dito yung may relative na nagka-breast cancer? So yung mga natanggalan,
So, expected, if you have breast cancer, hindi lang yung tutoy ang tinatanggal. No? Hindi lang yung breast ng nipple, ng tabak, hindi lang na. No? Ang tinatanggal nila is the lymph nodes. Why? Because yung lymph nodes, magiging gate kasi yan siya ng cancer cells. Magiging gate na yan siya ng cancer cells. No? Eventually, the cancer, no, from the breast, it will go to the lymph nodes. So, hindi mo yan siya tatanggalin. Itatanggalin mo lang yung boobs. Hindi mo natanggalin yung lymph nodes. Yung lymph nodes yung magpupush ng cancer sa ibang part ng katawan. Okay? That's why, no, if you are going to observe ganyan, di ba na yung axillary, isa-isa mo na siya sa surgeon buwa. Pangitaon din na siya sa surgeon. No? Because delikado nga na ipabilin niya lymph nodes. Kaya naglamtan ng gulas nila. Dili gusto nato nga natanggal na itong main pero namin nabilin, maglamtan ihapon na siya. Okay? Sige. Next slide. So your lymph nodes most of the time contains macrophages and lymphocytes. That's why if you are going to observe, if nakatabak mo o lansang, no? If nakatabak mo o tuktukon na thumbtacks, kung sa may first ni mo buhatin sa imong lawas, muhabot na siya, right? Kung sa next ni mo ma-feel na nakailusay sa imong singit. Nga naman to, nagigan na siya sa baba, musakang na siya sa taas. Tapos dili ko man na siya habog sa imong singit. Because dito ang lymph nodes. Nga naman ito, ang lymph nodes mo na siya ang battleground. Okay? Muragya na naka-standby ang imong army. So kung nakitagaw niya ng murag checkpoint, uy, ano man eh? No? Hindi man mo, kagaw man eh. So mag-away na sila niya. Until to the point nga, but since it's a battleground, dagan mamatay, ng mga cells, dagan tubo, etc. No? Nagapalayo lang yapon ng reinforcement, hangtod ng mudako. That's why, ang lusay ng mga gamay, eventually mo, dalag ko. Ang sakit na siya. Kaya nag-expand. Okay? So normal yan siya. Because it contains a lot of macrophages and your lymphocytes. Okay? Next slide. So going back, no, marami tayo yan. Axillary, inguinal. So susunod yan, pag sakit yung lusay, hindi na ka mag-ingon nila sakit yung lusay. Ano na cervical lymph adenopathy. No? So paman, kung nagsakit ang imo, kinakaisa man sa kamot, isakit imo ang ilong, sakit ako rin. Ako yung lusay. Axillary lymph adenopathy. No? Kaya nag-swell na lymph nodes, ang tawag dyan is lymph adenopathy. Okay? Sige, next slide. If you are going to open a lymph node, ito yung mukha niya. Pero baka ma-confuse kayo na ito yung kidney. Hindi yan kidney. Okay? This is a lymph node. And if you are going to observe, may mini valve, tapos one way, hindi na yung pababalik dito. Saan siya pupunta? Sa labas. Okay? May afferent, meron kang ito, tapos lalabas sa efferent. Okay? Next slide. So, we have different lymphoid organs. Okay? And alam ko, kilala nyo na yan. Spleen. Next slide, please. When you talk about the spleen, it's the, anong tinuro sa inyo sa medical terminology? It's the what? Hindi na turo. It's the graveyard of the red blood cells and the white blood cells. Na-mention ko yun sa exam? Yes. No? It's the graveyard. Pag sinabi mo graveyard, yan yung cementerio. Bakit naman cementerio do? No, because yung what? How many days nabubuhay yung red blood cell? 120 days. Okay? After 120 days, your red blood cells will commit a programmed cell death. Ang tawag doon is apoptosis. Do you still remember the term? Apoptosis. No? Kaya mo apoptosis? Magpakamatay ang cell. That is apoptosis. Okay? So,
So, ang red blood cell, if mag-abot na siya 120 days, magpakamatay na siya. Whether he likes it or not. Kaya, hindi na siya dapat masubra. So, asa siya magpakamatay? Sa spleen. Dok, if wala pa siya naman ang uban, Dok, kay matiyod man siya gihapon, hindi na siya perfect. For example, na ay nihabok na red blood cell, niagi sa spleen, patay. Na ay particle na nakita sa sulod sa red blood cell, patay. Okay? Because pag agi na niya, dapat pagawas niya, perfect siya. Okay? Ginasala sa imuhang spleen ang imuhang red blood cells and white blood cells. That's why in individuals with leukemia, you know leukemia? It's the cancer of the white blood cells. So ano meron? May problem na white blood cells. So ano ma-expect mo? Since ayaw ng spleen mo na ma-release yung abnormal sa blood vessels, itatrap niya. Okay, so ano mang makikita mo sa pasyente may leukemia? Splenomegaly. Ibig sabihin, lalaki ang spleen. Okay? Kasi nga, itatrap niya lahat ng problematic na white blood cells. Okay? Sige, next slide. Thymus, usually present lang din siya sa mga bata. Okay? Next slide. Tonsils. No? So ito, alam mo na to. Bakit? Ito yung sabi ni mama mo, na magpapacheck up kayo, no? Mag-ingan mong mama, nasakit magtulog na, tapos papacheck up sa doktor. Dok, tama mo siya yung tonsils? Tama ba na? Tama ba na yung tonsils? Dok, feeling ako dok na siya yung tonsils. Tama ba na ang term? Hindi. Ano ba? Kasi dapat? Tonsillitis. And, totoo ba yung sabi ng parents natin na don't eat too much chocolates because makakaroon ka na tonsillitis. Sabi ng libro, tonsillitis is caused by congestion with what? Bacteria. Okay? Saan mo makikita? Anong date sa kalendaryo na maraming tonsillitis? Pasko? Uy, Johnson. February 14. Maraming magpapacheck up. Bakit? Maraming chocolates. Yan yung rason, di ba? Do you agree? Ha? Orange chocolates. Lahi ang gito. So we don't question naman anong ginawa niya yung February 14, no? Pero kapag pupunta rin siya sa clinic, pupunta at magpapacheck up, masyado marami na kahit chocolate. Okay? We don't judge, we decide, we don't judge. Okay? So alam niyo na yan, ha? Huwag ipasok sa bunganga yung dapat hindi pinapasok sa bunganga. Okay? Alam niyo na yan. Okay, matatanda na kayo. No? Hindi mo alam kung saan yan pumasok. Okay? Hindi mo alam saan yan ipinasok. So you need to be very, very careful. Okay? So muna, kung isa ka rong adlaw, hindi na ka pumingon si mong classmate sakit magtulog, i-charge. Allah! Okay, basta chocolates, bacteria. Okay? Bacteria. Hindi mo alam if nalinisan niya ng maayos. Okay? Tanungin mo muna, naglinis ka ba? Okay? Nilinisan mo ba yung chocolate na maayos? Okay? Baka hindi nalinisan na maayos. No? Hindi ka naglinis? Sige, next slide. Okay? So kapag kumain, make sure na malinis. Okay? Kasi eventually, makakakos yan ng tonsillitis. Okay? So anong gagawin kapag may tonsillitis? You drink a lot of water and you try to mouthwash. Mumu. No, you gargle, Pactidol, no, hindi naman to paid advertisement. No, you try to buy Strepsils, no need naman for reseta. So if di na din makaya, dilagnat na ka, etc. Doktor na lang yun. Yan ang kapart ang doktor. Pero at least you try your best. Okay? So, sige, next
slide. And Peyer's patches. Yung Peyer's patches, tonsils yan siya na makikita saan? Sa intestine. Okay? So, yung next slide, if you're going to see na meron tayong tinatawag na mucosa-associated lymphatic tissue or lymphoid tissue. Sino yung organ na sabi nila wala daw sila? Appendix. And remember, ngayong studies, may mga studies na nagsasabi, actually hindi na studies, it has been proven that your appendix is part of the mold. Okay, so kung tatanungin ka, what's the function of the appendix? It's a lymphatic organ. Okay, or it's an immune system organ. Yun nga lang, nagkakaproblema sometimes, no? Lumalaki, nag-i-inflame, nakakaproblema sa appendix. Kaya ka ino-operahan na appendicitis, nagiging appendectomy yan. No? So ano usually reason na nagkaka-appendicitis yung isang tao? Actually, no, our surgery book would indicate it's unknown, it's undetermined. However, recent studies, if you open mo yung appendix na katong mawala ka mo di buto, no, katong nagahubag ka lang appendix, if you're going to open it, alam niyo ano yung loob? Kung nasa loob? Ano yung usual nyo ng pinakain? Sebo. Ano pa? Rice? Ano pa? Matutunaw yung rice eh. Dito pa lang sa ano, matutunaw na eh. Sebo, no? Seeds. I see. Okay? No? Ngayon sumabi kanina sa section A na itong watermelon. Grabe naman. No? Maliliit. Grabe na, anong take mo sa buhay mo? Bakit kakainin mo yung watermelon seeds? Tinamad ka na mag ano? Isa-isa? No, hindi. Ano yung usual pinakain natin yung seeds? Kamatis. Tomatoes. Okay? Kamatis. Bakit? Tamad ka na eh. No, yung ginagawa sa bahay kapag gigisa, sinasama lahat, baka masali nyo. Diba? Pak! Pinunta ng seeds. No? So, una, naano ba yung appendectomy ka rin? Naano yung operahan sa appendix? Wala pa may? No? So, para di mo maoperahan, no, si Walter, no? Di mo kaon kamatis? Hindi po. No? Tanggalon. Okay, after mo slice, dali naman ang pagtanggal siguro sa liso, no? Dali naman na siya matanggal. Okay? Okay? Makakos na siya o appendicitis. Huwag yapon. Huwag yapon. Kaya nga naman, hindi naman gano'n siya matunaw. Noong na kayo, di ba, kung kaon kag liso, eventually, pagkain mo, liso, yapon. However, kaya mga seeds ng good sa tomatoes or sa guava, no, kanang mga bayabas, nagatalang mo na sila. Nagkatalang sila. Diba, sipil-sipil lang na natin muhang appendix. So, uban, mashoot na nila, hindi na makasaka. So, eventually, budaghan na nila. Eventually, mo swell, mo inflame, possibly, mo buto. Okay? So, as much as possible, if kakain ka ng burger mamaya, magmamakdo ka, or magsasalad ka sa lubata, tanggalin mo muna yung seeds ng kamatis. Okay? Huwag naman masyadong sumak-sumak. Grabe naman natin ang seeds kainin mo. No? So, masyado. Okay? Sige, next. Body defenses. We have two body defense systems. Ang first, next slide. Now we have specific defense. Next slide. And we have the non-specific defense. Yung best example ng non-specific is your skin. Okay? So meron tayong physical, chemical, and mechanical. Yung physical na first line is the skin. Okay? Yung chemical, that would be your acids, no, etc., etc. Ano yung mechanical? The first line of defense. Pag-atching, pag-ubo, no? That is part of the mechanical na first line of defense. Next slide. Yan. No? First line of defense, ano yung included? The skin. Ano ba? Vaginal secretions. Okay? Though, normal ba yan? Normal ba na acidic yan siya? Yes! Okay, normal yan. No, hindi naman natin tinitest ng pH paper lagi yan.
anong usual complaints ng mga pasyenteng matatanda? Or yung mga pasyenteng on reproductive age na pupunta sa aking mga doktor. Dok, Makati yung private part ko. So first namin tatanungin, ma'am, nakapag-review ka? No? So kung nakapag-review siya, or wala siya nakapag-review, understandable, katulog yun na. Right? No? The next question is, if nakapag-review siya, how often? Muto ba ka pasyente? Doc, every day. Okay, sige, every day. How many times a day? 3 times a day. Ay, di ba? Ibang level. Prepared. Anytime, anywhere. Okay? Hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa buhay mo, bakit lagi kang naglilinis ng puwerta. Okay, di ba? So, it's not recommended that you are going to clean your private part, especially for women, with pH care, etc., etc., 3 times a day. Actually, yung recommended that is every other day. Why? Because normally, your vaginal secretions are acidic because may bacteria na present dyan. Okay? Normal na may bacteria yung private part ng babae, yung vagina. So if you are going to use pH care, yung gumagamit ng mga pH-related feminine wash, madadamage yung bacteria. So ano mangyayari? Ang tutubo is ang fungi. Okay, kaya nagiging Makati. Okay? So baka masyak kayo, no? Ayoko kasi namin ng very acidic. Bakit nilalasahan ba yan? Okay? No? Huwag masyadong maate. No? Kasi most of the time, kung sino pa yung mas masyadong malinis, sino pa yung nakakati. Okay? So, kadlo ka? Nakatawin siya. Kaya mo na, hindi as low ang imong natin. Normal yan. Okay, that's why nga sinasabi, ine-educate namin yung mga lay individuals. Kasi, nagiging reason to ng infidelity sometimes. Because the men, especially those who are not educated, expecting that women are very clean. No? Ay, dapat mabango yan, dapat malinis yan. Walang mabango at malinis. Kasi normally what? Acidic talaga yan. Okay? No? Kaya kasi i-expect na dapat humot-birog ba ang rose kinakamoy Iyari. Ayaw expect. Normally kasi acidic talaga yan. Okay? So for those women, don't use. Kung wala ka namang boyfriend, huwag masyadong malinis. Saan mo na paglilinis mo? Every other day. Okay? That's OBGYN recommended. Ha? Yung OB. Impure. Pang-impure po. Ay, ako daw safe ko ako. Ako pang-impure. Impure ka. Okay? Pang-impure po. Every other day. No? Kung tatanungin nyo ako, so doc recommended ba maglinis with? Depende. Basta huwag masyadong okay. Okay? Huwag yung 3 times a day. Okay? Next slide. Ano ba? Saliva. No? If yung vagina, ipapagrow mo yung bacteria, isang bacteria lang tutubo dyan. Okay? It's the lactobacillus. Kaya nga namamatay yung ibang bacteria kasi may lactobacillus. So kung papatayin mo yung lactobacillus, tutubo lahat dyan. Okay? Pero if you are going to compare the saliva, your mouth, nasabihan na kayo that the most or the dirtiest part of the body is not the anus, but it's the mouth. No? O in the first place, ano yung mga pinapapasok mo dyan? Okay? Second, ano yung mga pinakain mo? Okay? So if you are going to isolate the bacteria, ang dami. No, maraming bacteria yung bunganga kesa sa vagina. Okay? Sige. Alam niyo ba yan? Alam niyo yan, dirty yung bunganga. Okay? So, mucus. Diba? Lahat naman siguro tayo dito may pungit, right? Normal yung pungit. Okay? Why? No? Yung pungit, right? Yes. Grabe naman, kung bugoy lang talaga yung alam mo. No? Huwag mo ba? If you are going to observe, if you have to have abog na lugar, basta may ma-observe mo. Basta lang, pungit. Yan naman. Itatrap yan.
nostrils. Malayo. Okay, yun yung function ng nostrils mo. Nga naman ito nga amazing na ilog mo kay mabuulan siya doon. Because nasa mucus. Okay? Normal yan naman yung mucus. Eh para at least pag-trap, ma-form sila dito na lang. Okay? So pinag-ipunan mo rin yan siya. Okay? Ha? Grabe ka naman. Okay, next slide. Yan. Okay, phagocytes, next. Macrophage, next. Natural killer cells. Yung lumabas sa exam. Okay? It's the natural killer cells. It can lyse and kill cancer cells and can destroy virus-infected cells. Dok, if meron tayo natural killer cells, bakit nakaka-cancer tayo? Because cancers are very intelligent cells. Alam nilang papatayin sila. So, anong ginagawa nila? They try to evolve. Okay? So, mahirap patayin yung cancer cells. Pero, always remember that your body is trying to fight cancer. However, natalo ka na. Okay? Kaya, lumabas yung tumor. Lumabas yung cancer. Okay? Next. Next. Okay, ito. No? If you're going to see the board, meron nakalagay dyan 5. Okay? Because we have already 5 cardinal signs of inflammation. So, paano mo matatandaan na may 5 cardinal signs of inflammation? You just imagine a pimple. Okay? Anong meron sa pimple? Mapula, mainit, masakit, kahabok, and loss of function. Okay? So, if titignan nyo dyan, meron 5. Redness, heat, swelling, pain, and loss of function. Okay? Pero, syempre, yung lalabas sa exam, yung unique names. Okay? Ano yung mga unique names to? Redness, rubor. Okay? Yan yung mga Latin names, ha? Dapat alam niyo yan. Redness, rubor. Okay? Ano next? Heat, calor. How do you remember na yung heat, calor? When you exercise, you burn calories. Okay? So, heat, calor. Swelling, syempre, eventually, alam niya, tumor. Okay? Ano tumor? It's tumor. Kasi nga Latin. Okay? Ano ba? Pain. Paano mo ma-remember na yung pain, dolor? Sinaktan ka ni Dolores. Okay? So, pain, dolor. Okay? And the last one is loss of function or functionalesa. Okay? Ulit. Functionalesa. Okay? So, meron tayong 5 cardinal signs of inflammation. Next slide. Anong purpose ng inflammation? It's to what? It's to prevent the spread of the infection or the damaging agents. Okay? So, next slide. And next slide. Okay, complement. Mabas din yan sa exam kanina, right? These are proteins that are what? Capable of lysing the what? The different cells, especially the bacteria. So, unsay function sa complement ko? No? Ang function sa complement is these are the proteins na nag-activate. For example, siya, na-activate siya, na-expose siya sa kagaw. I-activate siya, i-activate siya. Ang pinakalas na i-activate na ay concilio. Next slide. Ang concilio na to, next slide. Ang concilio, ang purpose sa pinakalas na i-activate na ay concilio is to puncture. Okay, is to what? To puncture the bacteria para mubuto. Mubuto, mamatay ang bacteria. Okay? So, ang end point mo is cell lysis. Okay? Okay, next slide. Interferon. Ano yung interferon to? Yung interferon, ito yung communication between cells. For example, nag-exam ng section A. Tapos, nag-surprise quiz ko. Mag-chat kasi mong boyfriend sa section B. Uy, nag-surprise quiz si Doc.
Katong boyfriend mo sa section B, naka-study. Ikaw, wala. So, nabagsak ka, ang section B, napasa. That is interferon. So, ibig sabihin, you inform the next cell or the nearby cell para dili siya ma-infect. Okay, kay kabalo na lang siya. Murag iina ni mudahan. No nga, ay, kung boyfriend, kung may nasa boyfriend daan, hindi na siya boyfriend na kay, pati na siya batasan, no? Hindi siya kabalo, etc. So ikaw, wala yung boyfriend. Okay? So murag i-prevent niya ang pagsulod. Okay? Inhibit the viruses. Next. Okay, fever. Very important. Diba lahat naman siguro tayo nilagnat? Ano yung purpose ng fever? Kalderma? Thermoregulate? Ano pa? Magawas ang init? Ano pa? Kung gina-UTI mo, sa iba siya ninyo, di ba, ginalagnat? Okay? Always remember na ang kagaw sa lawas, mabuhi na siya 36.5 to 37.5 degrees Celsius. Okay? So, sa ginabuhat sa itong lawas, di na kalagnat, di na kainit, ginabuhat niya ang 38, 39 degrees para mamatay ang bacteria. Pero, sa ginabuhat sa inyong mama, paracetamol. So, baka sa pagpatay sa bacteria kay, wala naman init, hindi paracetamol naman ka. So, that's why, no? Pero saan naman kayo pa, doktor? Ito na balik-balik ang lagnat. No? Sa iperminasol sa mga pagod, nagbalik-balik mo yung lagnat to. No? Ano man? Wala may antibiotic. No? O ano man? Nagadaghan pa nagadaghan pa yung ang bacteria. The more that you suppress the fever, the more the chances na yung bacteria magpapakarami. Kasi nga, hindi mataas yun. Mas maganda yung temperature na mas mabubuhay sila. Nagets, di ba? Yes. That's why actually helpful ang fever sometimes. Yun nga lang, because of the fever, hindi lang yung bacteria yung namamatay. There are a lot of physiological functions sa katawan natin ang nadadamage because of increased temperature. Kaya nga, di ba, seizure, mga bata na nagkakirig-kirig, very maraming madadamage, especially the brain. Okay? And increases the speed of repair. Now, sometimes your fever also helps. Okay, next. Next. Okay, types of immunity. Next. 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 Saka. Next pa. Next again. Next again. Okay lang. Ito na sa part ko lang. Next. Next pa. Ayan. Importante kasi ito. Okay, you need to know the basics of this. Active versus passive. I think lumabas yan. Kanina. 18, 17. Pag sinabi mong active, ikaw ang gumawa ng, ito mo na, yung antigen, it is something foreign. Yung antibody, ito yung ginawa ng katawan para sa something foreign. Gets? Yes. Ngayon, you have the active and you have the passive. Yung active, ikaw mismo ang gumawa ng antibody. Yun yung point, yun yung concept, ikaw ang gumawa. Yung passive, i-receive lang ni mo, wala kang gibuhat. Gets? Yes. So ngayon, you have two ways para sa active, two ways din para sa passive. Yun yung tinatawag natin natural and acquired. Pag sinabi mong natural, okay? Best example, COVID. Sa COVID, wala kang ibakunahan. Nilaag ka. Eventually, nagka-COVID ka, nalagnan ka, and eventually, nagkasakit ka, naayo ka. After that infection, what happened? You have antibodies already. Yes? Yes. That is the natural active. Naglaag ka, na-infect ka, nag-antibodies ka. Kung naman itong natural
natural passive. Ibakunahan ka. Okay? Kung ibakunahan ka, i-expose ka sa COVID na hinay para ang imong alawas mag-produce o antibodies. Na-gets? Yes. Next, you have the artificial or you have the passive immunity. Dalawa lang yan. The natural and the artificial. Yung natural, dalawang way lang yan. Nabuntis yung mama mo, ipinasa sa iyo yung antibodies, or sa breast milk. Dalawa lang. That's natural passive. Yung artificial passive naman, sino dito yung nakaganda ng aso sa mukha? Na-scratch. Na-scratch? Napaakasan? I-injectionan? Yes or no? Yes. Okay? Yung bakuna sa rabies, if ikantan lang ka sa party sa lawas ni mga or scratch lang, gamay lang siya, hindi lang ang injection sa bakuna sa gilid. Diba? Pero, if from the neck up, kung asa man ka napaakan, injectionan na siya. Kung sabihin ka inject. Next slide. Yan. IGs, or the immunoglobulins. Okay? Kung sabihin kina-inject, anong kina-inject na do? Kani sila, pre-made na ready-made na antibodies. Diba kung mapaakan ka sa ilong, asa injekan? Ilong. Other na sa imong bakuna, injekan din yan. Okay? Kung maway mo sa man, for example, maway mo sa man, tuslukan na tanan, palibunan na siya. Ano naman to? Para ang rabies virus, dili mo lakta. So, kung sa purpose atong ibakuna sa ako, para makaproduce ka og antibody, and yung atong ituslok sa imong pilas, sa imong saman, para dili mo lakta ang virus. Okay? So, kung sa itsura ko itong mabakat, sa itsura ko, yes. Okay? Kung sa mata to, yes, pati ang mata. Okay? Like legit. Pati ang okay, so mata, hindi ka na siya. Eh? So, you need to be very careful. No? Maraming namamatay. Rabies is a 100% fatal disease. So, ayaw mo anto sa ospital kung nahanto ka na mong tubig. Eh, wala na kayo mabuhat ka na. Okay? That's why, always remember to go to the doctor or to go to ABTC kapag napaakan, na-scratch ka, no? Wala namang overdose sa bakuna. Always remember that. Walang overdose sa bakuna. Mas okay na mabakunahan ka as booster, etc., kesa hindi ka mabakunahan. Okay? Namamatay talaga yung mga pasyente sa rabies. Okay? Next slide. Okay? Ito yung tatandaan nyo. No? No? Lumabas dito sa exam, right? Yes. So, tinanong doon, sino yung pinaka-marami or so pinaka-matagal matanggal sa katawan? IG? Okay? For example, if you've been exposed to a certain antigen the first time, first yung mga exposure, kung sa'yo pinakauna ugawas, IgM. On your second exposure, mas dugay na siya or mas kabalo na yung lawas, it's the IgG. Kung saan yung ma-remember? M for mauna. G for kasunod. Okay? So very easy to remember that. M for mauna, G for kasunod. Primary response, secondary response. Okay? IgE, saan mo makikita? Allergy. IgE, allergy. No? Sa letter A, letter A. Ayun ito, open your mouth. Saliva, laway, right? Secretions. Okay? Found in mucus. Or secretions. Pwede saliva, breast milk, vaginal secretions, etc. And letter D naman, D, beak. Okay? D to the activation of B cells. Okay? Sige, next slide. Okay, next slide. Next slide.
Next slide. And next slide. Sige, next. Yan. Lumabas dito, right? Yes. The correct answer is center graphs. And agree. Otto is the same. Same person. Ano best example niyan? Kapag nasunog yung mukha mo, pwedeng yung skin mo sa puwet nilalagay sa mukha. Okay? Iso, twins. All alo. Ano best example nito? Ang pinaka-most ginagawa natin? Blood transfusion. Okay? It's a form of allograms. Ano pa? Xenograms. Different species. Have you heard of a heart of a pig? Nandito na answers. That's xenogram. Also, pwede din ano to? Di ba kanina sabi ko, Otto, yung wet papunta? Have you read about yung tilapia skin nilalagay sa burn? It's still xenograms. Okay? Yung tilapia skin, it has proven. Na nilalagay yan kasi mas rich ng collagen yung tilapia na skin. Ito wala yung hangis. Ito wala yung scales. Nung grabe ko, scaly ko yung sura. Natanggal ko na siya. Napapalit lang yun. No? Okay, next slide. Allografts are more. Okay, next. Okay, last discussion. No? Your immune system is very important. As always. Diba? Kung na galing magabay na yung ulaw, huwag kayo tulog-tulog, ubo-ubo na ka na yun. Kaya nga naman, your sleep is as important as your food that you eat. Okay? Next slide. Next slide. Okay, next slide pa. Next. Tara. So, Dok, nga naman, kung magka-HIV ko, nga naman, magka-AIDS ko. Always remember of this. These keywords. T helper and CD4. Dok, anong purpose ba yung T helper? Okay? Yung T helper kasi, yan yung chismoso sa immune system natin. So kapag papatahimikin yan siya ng HIV, hindi na yan siya makapagsabi sa ibang cell. So kapag hindi siya makapagsabi sa ibang cell, the body cannot be prepared or will not be prepared with the virus. So magpapakarami yan until wala na. Silent na yung body mo or your immune system. So bisag na siya nakita ng kagaw na pwede na malunta niya yun, hindi niya makatay. Kaya naman, huwag siya ni Saba. Okay? Now, for example, nainisulod na rin. No? Nga, nagdalang buka. Wala man siya ni Saba. No? For example, ikot yan ng scotch tape tanan. No? Pag-abi yun, hindi nakasaba. Pero kabalo ka nga, problema unta to siya. Pero since hindi nakasaba, wala kakaingon. Ang good, eventually, na ikagaw na isulod. Remember that HIV/AIDS individuals did not die because of AIDS. They died because of opportunistic infection secondary to the AIDS. Okay? Hindi yan sila namamatay of AIDS. Walang namamatay sa AIDS. Namamatay sila sa sakit because of AIDS. Ano yun? Pneumonia? Ano pa? No? Cancers? No? The HPLV? Marami. No? That's why individuals in SPMC, ano ma-observe mo? Pupunta lang yan sila kung kamakinon na. Okay? So, pag ato nila na sa imuha, kaning bakbak, puti na kayo. No? Puti na kayo. Kaya nga naman, puno na og singaw, puno na og fungi. Okay? So, eventually, after next day, no? So, kung ganyan ginatudluan mo as early as now, since still you are stated here, no, if you are sexually active, dito mapunggan ang inyong kabigaon. So, as much as possible, practice safe sex. Okay? No, wala namang namamatay if you use
Okay? No? Makagat yun ang inyong siko sa sunod. No? Labi na ako sa medical course, tapos di mo magpapugong. No? Makagat yun ang inyong siko. No? Dagan pag-way mag-enjoy sa life, hindi lang ang sex. Okay? That's why you need to practice safe sex. And also, don't be deceived by the faces of your classmates. Okay? Hindi mo alam, it might be, may na mo. Kaya na siya, hindi na ginawa okay, lagi na siya. Limpi, lagi siya tanawon. Makakakal rin. Ano niya, ibugan ba dito 24/7? Diba? Naabalain ka, kung nagbiniga siya. Okay? So kung wala kang kabalo, always consider any individual, even your family members, communicable. Okay? Makakakos ng sakit. So merong libreng condom sa RHU, masyadong, wala kang gina-require mag-Durex or brand, Premier, wala kang gina-require siguro, Ang importante is i-practice safe sex. Okay? Sige, questions? Clarifications? Sa kinsa na lang? Ano ba sabi sa kinsa na lang mo yan? Be very, very careful. No? Hindi naman namin masasabi na do not engage. No? Hindi naman tayo makasama every day. No? All we have na pwede namin magawa is to remind you to please be cautious of your actions. Okay? Maraming cases ngayon dito sa Kinabawan Children. Even in this school. Okay? So wala lang yun mong kabalo. Dagan ko na ibalan. Okay? So not specifically a person, but the percentage here, there are cases na hindi mo ma-expect. Okay? So you need to be very careful. So nag-syudad naman doon ang Kinabawan. So ginabuhat na nila ang ginabuhat dito sa syudad ko sa Davao, Cebu, Iloilo, etc. So you need to be very, very careful. Okay? Sa huli ang pagsisisi, makamot yung piso mga nalika. So ayaw po eh. Do not pray for the time makamot yung piso. Okay? Sige, questions? Clarifications? Wala na. So remember, di ba nasabi ko na may pasyuntan? So, tomorrow, online, recorded siya. So, maybe hindi man siya ma-upload agad tomorrow because I'm busy. So, basta ma-upload siya eventually. Next week, Wednesday, we will have the exam. Okay? Pagka Thursday, online lecture siguro sa gastro. Okay, tapos pagkabalik na to, dito na tamang lab exam, lab quiz, and last lecture quiz. Okay? So, maging pasensyoso muna kayo, no? Wala pang grades na available kasi busy pa